Hi mga besh! Kamusta po kayo? Welcome back po sa aking channel. Na-miss nyo ba ang aking mga vlogs? Pasensya na. Medyo natagalan po yung aking pagbabalik dahil naging busy lang po. Anyway, in today's video, pag-usapan natin yung mga halamang magbibigay sa atin ng swerte sa taong 2024 or Year of the Dragon. At hindi lang yan, pag-uusapan din natin yung mga unlucky or hindi siswertehing animal zodiac sign next year sa 2024 at ano yung mga dapat nilang gawin para kontrahin ito. Disclaimer lang po, hindi ako feng shui expert, I'm just a plant enthusiast. Kung ano po yung mga ibabahagi ko ngayon ay based po sa aking research. Good vibes lang po tayo dito. Kung hindi niyo po gusto or hindi kayo naniniwala sa feng shui, please skip this video, panoorin niyo na lang po yung mga ibang topics ko. Alam mo, kahit December, malamig, ako'y sobra pa rin pariwisin. Grabe, siguro po side effect nga po talaga ito ng top. So, kaya talaga nagkakaroon ako ng mga hot flashes kahit malamig ang panahon. Anyway, in Chinese philosophy, ito pong wood element ay nagre-represent o pinaniniwala ang sumisimbolo sa growth, progress, at beginning. At syempre, pag sinabing wood element, tinutukoy natin dito yung mga plants, yung mga puno. At ano nga ba yung mga swerteng dinadala nito sa atin o ibinibigay sa atin ng mga halamang ito? Unang halamang magbibigay sa atin ng swerte sa Year of the Dragon ay itong ating lucky bamboo. Itong lucky bamboo natin ang sinasabi pong pinaka-safe na indoor and outdoor lucky plant na pwede nating ilagay sa ating bahay at alagaan dahil safe to sa ating mga bata, kiting at sa pets. Dahil ito po ay hindi toxic. At sabi nga din po nila, masaswertihin po kayo kapag ito ay inyong ibabundle. Pero syempre, iwasan nyo po yung bundle of 4 dahil it represent death or kamatayan. At ito naman pong mga ating mga lucky bamboo, ang ibibigay po daw nito ay protection sa ating tahanan. Dahil ito ay nag-avoid ng pagpasok ng negative energy sa ating bahay. Kaya maganda po itong ilagay malapit sa inyong front door. Make sure lang na hindi po ito nakakasagabal. At ito madali lang ding alagaan. Pwede siya sa tubig at pwede rin po naman sa itanim sa lupa. Kung sa tubig po, make sure lang na palitan nyo yung water every week dahil bumababa po yung oxygen level ng water nito para mas at least laging fresh yung water nila. Kung kaya nyo naman pong araw-araw palitan, why not? Pero ako kasi once a week, mostly every 5 days, ayan, o kaya may nakikita na kayong kiti-kiti, yan, palitan nyo na po ng tubig. Ito po natin i-bundle yung ating mga lucky bamboo. Mas maganda, i-bundle po natin ito ng kumpleto yung 5 elements ng feng shui, which compose of fire, water, wood, metal, at earth. Ayan, katulad ng ginawa ko yan. Kumpleto na po yan ng 5 elements of feng shui. At paano mag-set up nito? Meron po ako mga video at least a year ago pa. Pero ilalagay ko na lang sa end of this video para po mapanood nyo kung paano yung pag-set up nito. Susunod na halaman na lucky sa taong 2024 or Year of the Dragon ay ito pong mga jade plant or crassula obata. At itong mga crassula obata or jade plant, sinasabi nga po na malakas makahatak ng positive energy, lalo na sa usapang pera. Ayan, sino naman ayaw ng pera, di ba? Ayan. At ito nga pong mga crassula obata, kaya po sinasabi itong malakas makahatak ng pera dahil ang hugis nga daw po nito ay barya according sa mga Chinese. Kaya maganda itong ilagay sa ating bahay at maganda rin itanim daw po ito sa paligid ng ating tahanan or sa ating bakuran. Nabubulol ako, bakuran. Tagal ko kasi hindi nag-vlog kaya na medyo nabubulol na naman. Sa ating bakuran, kumbaga parang hindi tayo nawawalan ng pera at patuloy daw po yung dating ng pera sa atin. Kaya magandang ito itanim sa paligid natin. Pero syempre, make sure lang din na aarawan to para hindi to mag-itoilate or magkaroon ng spaces, yung mga ganyan. Maganda yung tubo ng dahon. Kasi once na nagkaroon, itoilate po ito, yung nagkaroon ng spaces, may tendency po ito manghina at unti-unting mamatay. At maganda rin po kung itatanim po natin ito sa labas at ilalagay sa loob ng ating tahanan, make sure lang na aarawan.
Kasi ito, kailangan po ng direct sunlight 4 to 6 hours a day. Halaman na maswerte sa taong 2024 o magbibigay sa atin ng swerte ay ito, aking halaman na bata pa ako, inaalagaan na namin to. Ito po, hindi ko alam talaga yung pangalan. Recently, last year ko lang po pala nalaman yung kanyang, anong tawag doon? Botanical name. Ito po ay Dracaena circulosa o tinatawag nating Japanese bamboo or gold dust. Yung ating Japanese bamboo, mapapansin nyo, may mga patsi-patsi sa kanyang dahon. Di ba yung parang yellowish, na parang bilog-bilog na yan. Ito po ay sumisimbolo sa gold. At sabi nga nila, huwag kayong mawawalan ng Japanese bamboo sa loob na inyong tahanan dahil ito ay considered na money magnet plant. Malakas makahatak din daw po ito ng pera. At mas lalo daw po kayong suswertehin kung ito ay napamulaklak nyo na katulad ng snake plant. So, sa mga namulaklak dyan, naku, swerte daw pala pa ito pag namumulaklak, At ito, pwede po sa direct sunlight, pwede rin po sa medyo malilim, pero wag naman po madilim para hindi po mawala yung pagka-gold sa kanyang mga dahon. At ito, mas maganda kung ilalagay niyo din po sa southeast corner na inyong bahay kung gusto niyo talaga na maging maganda yung takbo ng inyong mga negosyo. Ano na halamang magbibigay po sa atin ng swerte sa taong 2024 ay ito naman po mga Pachira aquatica or money plant. Ito pong mga halamang babanggitin ko pala ay hindi po literal na magbibigay sa inyo ng pera, ha. Yung matutulog lang kayo, magtatanim lang kayo, bibili na kayo halaman. Ayan, bukas may darating na. Walang easy money, walang ganon. So, kailangan talaga natin ng sipag, tiyaga, pananalig sa Diyos, at syempre, diskarte. Kasi maraming masisipag, pero kung nasa diskarte. So, yun ang kailangan din natin. At ito pong mga Pachira aquatica, pinaniniwalaan nga pong malakas makahatak ng pera at malakas din po yung magbigay ng swerte, lalo na kapag nasa loob ng ating tahanan, gawin nating indoor plant. At mas maganda kung braided kasi sabi nila, kapag braided daw po, mas nalalak daw po yung swerte, hindi daw po nakakalabas ng ating tahanan. At ito pong mga Pachira aquatica, kung mapapansin nyo, may mga 5 dahon yan, minsan nga 6 pa. Pero mas swerting ka kapag naging more than 6 yan, naging 7, 8, at meron pa nga nag-send sa akin minsan ng picture, naging 9 daw po ang dahon ng kanyang Pachira aquatica. Sobrang swerte nga daw po niya. At sabi nga, according po sa kanya din, ang daming din pong blessing na dumating sa kanya. Gusto nyo po maswertehin tayo, ito pong ating mga Pachira aquatica, mas maganda ilagay natin to sa southeast corner ng inyong bahay or home office o sa mga business establishment nyo. Mas maganda rin kung meron itong nakapaligid na barya or crystals. Mas maganda kung combination ng crystals at barya din. At syempre, huwag nyo din kakalimutan maglagay ng red ribbon. Alam mo, magbibigay po sa atin ng swerte sa Year of the Dragon ay ito pong bleeding heart o kilala din sa tawag na cadena de amor. And yes, considered po ito na lucky plant. Actually, nagkaroon kami nito namatay lang. Nung kasagsagan ng nag-renovate dito noon. Ang ganda po nito, parang bonggambilya din, nag-vine din. At continuous din yung pamumulaklak nito. Basta tama yung pag-aalaga nyo. At yung vibrant color, heart shape daw po nito, sumisimbolo po daw ito sa emotional openness, strong connection, at purity. At maganda nga daw pong ilagay ito sa south corner ng inyong tahanan kung may gusto kang matupad para sa inyong sarili. Bakit sa south corner? Kasi according sa Feng Shui, yung south corner po ng ating tahanan, mainam yan dahil ito ay nagre-represent ng fame, recognition, at yung energy of fire. At syempre, pag-usapang flowering plant, namumulaklak yan, dapat po nasisikatan ng araw para continuous po yung pamumulaklak niya. At syempre, dapat din, mas maganda kung tama din yung pagdidirig natin, huwag overed water. Lagi tayo mag-check ng soil bago tayo magdilig. Another flowering plant na bagay sa Year of the Dragon dahil may dragon din sa kanyang pangalan. Ito pong mga snapdragon. Ito pong snapdragon, kaya po kinukonsidera itong lucky plant dahil ito ay nagre-represent
ng strength and grace. At ito pinaniniwalaan nga daw po nag-ward off ng evil. Kaya kung may mga inggitera kang kaibigan, kamag-anak, kakilala, magandang ilagay mo ito sa loob ng iyong bahay o itanim mo sa paligid ng iyong bahay para maiwasan pumasok yung mga negative energy o mapahamak ka, lalo na dun sa maraming inggit sa'yo, no? Yan, hindi mo maiiwasan yan, lalo na kung magiging successful ka soon o magiging successful ka sa iyong tatahakin. Mas maganda maglagay ka ng snapdragon sa paligid. Sabayan mo na rin nung bleeding heart, di ba? Snapdragon natin maraming kulay, no? Iba't ibang kulay ng kanyang bulaklak. Merong red, may white, may yellow, may, I think po siya pink pa, ano pa ba? Basta marami pa po. At itong mga year of the Lord, ito pong snapdragon, mapapansin niya daw po, pag ini-squish niya yung bulaklak niya, parang nag-open close yung dragon. Kasi mukha pang face ng dragon yung bulaklak niya, kaya snapdragon. Tapos pag inano, parang bumubuka. Di ba pag Chinese New Year, di ba may tayo? May mga, ang tawag tayo, yung parang dumadaan sa mga establishment natin nag-open, close yung mga dragon. Parang ganon. Kaya kinukonsidered po itong swerte, itong snapdragon. Ang susunod na halaman natin ay madaling alagaan at napakamura lang din po lalo nito sa panahon ngayon. Ito pong mga golden photos. Ito pong golden photos natin from the word golden, kaya ito ay considered na lucky plant dahil ito ay sumisimbolo sa ginto. At ito nga, maganda nga daw po kung gagawin natin itong vine, di ba? Dahil nagpa-vine siya, kung papagapangin natin, mas maganda kung pataas, para pataas yung swerte paakyat, hindi pababa. At mas maganda kung may pole, di ba? At iwasan nga daw po itong sumayad sa sahig or sa lupa. Dahil malas daw po kapag nangyari ito. Yun lang po ang aking nabasa ha, at madalas kong nababanggit sa mga lucky plant, lalo na pag dito sa golden photos. At itong golden photos, nag-ward off nga din po ito ng evil, katulad din po ito ng ating mga snapdragon, yan yung mga bleeding heart natin, sa mga inggitera dyan, yan. Iwas-iwasan para maiwasan natin yung pagpasok o may mga masamang binabalak o mag-iisip na may masamang mangyari sa inyo. Yan daw po ang, kumbaga, ang kanyang role sa ating tahanan, yung mag-ward off ng mga negative energy, itong ating mga golden photos. Sunod na halaman na magbibigay sa atin ng swerte sa Year of the Dragon ay ito pong bonsai. Ito pong bonsai, maraming klase, at isa na nga po dito yung desert rose or adenium. Ito pong kasing adenium, madalas din po talaga itong binobonsai. At ito, according sa feng shui, kung baga, kinoconsider to or tinatawag na ito na wealth plants. Dahil ito ay sumisimbolo sa fertility and abundance. At mapapansin nyo yan dahil sa codex niya po. Lahat halos na po ng mga bonsai, mga desert rose or adenium, ang kakapal po at laki ng mga codex. Dahil dito daw po naiipon yung swerte natin. Saka daw po nila, kumbaga, nire-release yung swerte na yun. Kaya maganda po, the more na mas makakapal yung codex ng ating mga adenium or bonsai, mas suswertehin kayo. At ito, syempre, itong mga bonsai natin, adenium, gusto po nito ng sapat na liwanag. So, huwag natin ilalagay ito sa medyo madilim. Dapat yung bright indirect light lang po. Pwede rin ito ng direct sun, katulad nitong mga adenium, lalo na kung flowering plant po, Kaya, mas maganda, the more na sun, mas magiging vibrant pa sila. At syempre, dapat din po, tama yung pagdidilig natin. Katulad to ng succulent saka cactus na once a week lang din po ang dilig, or basta dry na po yung soil niya, doon lang po tayo magdidilig. So tayo pag-usapan yung mga lucky plants na magbibigay sa atin ng swerte sa Year of the Dragon. Now, pag-usapan natin yung mga hindi siswertehang animal zodiac sign naman. Kasi madalas sa pag-uusapan yung mga lucky, di ba? Ngayon naman ang lucky, at paano natin maiwasan yung mga misfortune na darating sa atin. Bakit sa atin? Dahil kasama ako doon. At ano-ano nga ba yung mga animal na ito? Ito po yung mga pinanganak sa Year of the Dog, kasi Year of the Dog ako. Sumunod yung Year of the Tiger, Year of the Ox, at Year of the Rabbit. Munti ko pa makalimutan. Dog,
tiger, rabbit, at ox. Yung mga hindi daw po suswertehin sa Year of the Dragon. So, ano-ano yung mga dapat natin gawin? Iwasan natin yung mga misfortune, yung mga unlucky animal zodiac sign na yan. I-activate daw natin yung southeast corner ng ating tahanan. Pwede tayo maglagay dito ng mga laughing Buddha para avoid yung bad luck. Or syempre, dapat maglagay tayo ng mga pampaswerte, yung pang-ward off ng evil. Yan, para dun sa mga year na mga animal zodiac sign na binanggit ko kanina. At bukod doon, syempre, bukod sa maglagay tayo ng mga lucky plant, maganda rin, maglagay din tayo or magsuot din tayo ng mga amulet. Yung mga evil eye, yung mga pampaswerte ng money catcher. Yan po, maganda po nating ilagay or isuot. Mas maganda kung sa left. Kasi sa left yung tiga-receive ng swerte. Kasi sa right naman daw po kung gusto mo magbigay. So, ito parang give. Ito naman sa left. Ay, sa left. Tama. Left side is to receive. So, para maka-receive tayo ng swerte. Yan. Lagay natin po yung mga bracelet na yan sa left hand natin. The best weapon o pinakamagandang gagawin natin para maiwasan natin mga misfortunes na mangyayari sa atin ay yung pagdarasal at pananalig sa Diyos. Huwag natin kalimutan manalig sa Kanya at magdasal. For me, yun ang the best weapon natin. At para maiwasan natin yung mga taong inggit sa atin, pagdasal din natin sila, yung mga nag-iisip ng masama sa atin. I hope na gustuhan nyo mga besh itong ating topic ngayon at sana huwag kayong magsawa sa pagsubaybay sa aking channel. Medyo naninibago ako sa pag-vlog ko dahil almost 5 months ako hindi humaharap sa camera. Medyo nabubulol-bulol. At sana huwag kayong magsawa sa pagsubaybay sa aking channel. Until next time mga besh, bye! And stay safe and happy!